Ako si Herbert Conde, isa na contractor diri sa Cebu, registered contractor. All the business more than 20 years of business or contracts. Gikan sa nagmana ko gikan sa akong papa, then ako ni sunod sa iyang pagka-contractor. So nakuha ako dito. From the start yun kaning sa pag-contract nako. Way back 2004, mga small pa for fixing, renovation from time to time. Then pagkaabot sa time na nagka-grow antod sa karon, sa stand karon na si Nugnog Enterprises, nakakuha na gid og kanang registered contractor, registered more than 20 years in service sa pag-construct. Now, we're focusing government project. ARCON, usa sa nagtabang sa pagpakuha ng in the first place mga unit, otong nagkadugay, nagkadaghan namong heavy equipment kay usa sad sa nagsuporta namo si ARCON kanang dili ingon like example pagpangutang dali ra kay siya makahatag namo og kuan. Basta tarongon lang namo, wa gyud problema. So more than 12 units na siguro akong nakuha ni sa iya nga dali na kayong trabaho kung na kay mga equipment, na mga dagko na equipment. Actually, akong kurso layo ra gyud kayo kay ECE man ko, Electronics Communication Engineer. Diyo lang sa akong papa na contractor sad before. So iya kong murag pagkaskwela pasibilon niya ako lang ko na ECE. Pero after ana pag-graduate na mo, gi-train gyud ko niya na inganion ang pagpang-contract. Convince gyud ko kay the time after the graduate banglangyaw man ta mi. Pero moto nag-inspired siya na naara diri ang challenge na sa Pilipinas, ang kwarta daw, kung kay bawal lang ekonomi magkuhan, naara diri sa Pilipinas. So, mao to na inspired na atong tisuwayan. So, pag suway-suway, nagkuyog ko sa iyang pag-contract, tudluan ko niya, hantod nakat-on jud ko ang pag-contract na. Ingani day, bisan kuan, kaning ako ECE, layo ra kayo kay civil usually, pero wala, nakat-on jud ko. Si ARCON, actually, the first akong gikuha nila, it's transit mixer, 10-wheelers. Actually, that time, pag 2019 nakakuha ko, ila din kong gi-accommodate. Tagaan, ipangitaan ko way nila na makakuha taon. Kay ang financial that time, 2019, di pa kayo kanang kumangutang ka, tama na sa dinagmay, pero siya ni support siya. Ila kong gipakuha mo tong pagkuha nako, sunod-sunod din siya. Ang after sales sa ARCON medyo pas siya, labi lang sa kanang nagahinti nimo na wa pag gani ka katawag kay bawo na manawag, so mutawag daan like example early morning, ipa-remind jud kanila na sir, due na imong service, ug nakay kuan, ug nakay mas tagaan kag option sad ba. So di gyapon sila mawagtangan og kuan. Sige gyapon sir, ug naa ka diri ana, sige postro sa kuan. So maka-remind ta permi sa atong unit na atong unit ana na din due for kuan. Always reminding sila through Facebook. Remind na sila, good morning, bisag Sunday karon, ni good na to ni chat na, sir, kumusta? Kumusta na ang unit? Sunday ha? Morning ba yun? Yung ana siguro makadedicated ang mga trabante sa ARCON. Even Sunday. Ang ARCON, as business ko, dako yun siya impact sa kuha. Ano man, ang among relationship permero, kuhan pa kayo, pero nagkadugay, nagkanindot, bisag maingon ko ni sa inyong boss, na boss, pautanga ko, kay sunod na lang ang approval, dali ra kayo. Because siguro sa among relation as dugay na, as wagi problema among mga transaction, ingana sad siguro sa kasalig yung boss sa mo. So mo tong every time na nakoy need
Arcon is always there. From the start, they helped me. Then sila nakabangon sila na ingana, nakabangon ko or nakakuha taong ko, nagpasalamat ko, yes, nakakuha na ko ni equipment which is lisod permiro na mukhaon mo to, pag tuloy ato kuha sa kada unit antod si Arcon mo nang salig na siguro si boss ninyo, so mo to kung sa kuha na salig siya, kami easy ko na kanang from give and take. So ako kunahon ako ato na lang kun Arcon mo kuha kay tagsalay tawag sa inti. Mo lagi niingon ako before. Padung mo ko tawag, nag-miss call na. So, advance mag-isip ang kuan. So, regarding sa mga after sales, kuan yun, kanang hands up ko sa Arcon.